Sige, ang atong pagkatunan mao gyapon bahin sa ginatawag nga angelic conflict, pero magatong kita sa ginatawag nga Operation Footstool nga kabahin niya na o karon na kita down the line din nga sa pamaagi sa ginatawag nga footstool kanang ilalom sa ano na lampakan sa tiil. Nga sa ang pagka dina sa pag-anak kay Jesus Christ sa ginatawag nato karon nga virgin birth ni Jesus Christ. So tama po itong ginasultingan niya ang virgin birth ni Jesus Christ ni kay Jesus Christ concerning bayan sa ginatawag nga virginity nga naadyo'y gina-present ang mga Israelites presenting nga virgin ang ilang ipangasawa nga dapat naadyo'y dugo sa pag-present sa ila. Pero siyempre ang history nagadagan sa iyang pamaagi, no? Mao na nga wala na presentation ni anak sa kay Joseph nga pag-proclaim o somewhat mga i-present virgin si Mary, pero sa pagkatinod virgin man yun si Mary, no? nga subong nga kumbaga pa kanang matutom siya sa pagpangalagad sa pagtuman sa ginatawag ginasulti nato karon nga ano ni kaning ining mosaiklo, no? Mosaiklo sa pagkakaron litsisa. Okay. So sa atong pagsugod mag-pray ta sa isa ka butang na teaching ministry kag confirmation of God the Holy Spirit, no? O checking ourselves, setting ourselves sa Ginoo. If na is something to confess as needed. Let's pray. Si Moblang Amahan, salamat kayo sa mga igang natin sa mga keeping on learning ang katag sa kalikunan nga for our spiritual growth. Ani siya mo nag-aampo kami sa teaching ministry kag confirmation of the Holy Spirit nga sa pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong as our divine teacher kag sumong giving us spiritual understanding sa mga pagtulunan sa ding Ginoo nga the truth setting us free Ginoo nga be always yielded to the Holy Spirit setting us free Ginoo nga wala nagapangsyon sa old sin nature kani sa imong grasya sa pamagi na dangop tang pinapasalamatan. Salamat kayo sa prinsesa sa patag-isa Ginoo keeping on kasi imo ginasalig ang tanan pinaglis ka lang Jesus Christ. Amen. Okay, so mo na nga angay jud, no? Nga wala na ipaggraduwa sa kay Joseph kay ngano man isa pud sa pagtan-aw nga sa ilang mga pagsabot sa Old Testament nga si Jesus Christ giprophesy jud nga maanak sa birhen nga babae. Isa ni sa ka mga clarification nga buti pasabot nga si Jesus Christ is perfect, wala jud siya old sin nature sa somewhat man or asa man nga pamagi. So di siya na contaminate sa nahimo ni Adan sa garden sa Eden, no, nga sa pagkasala sa pagkaon niya sa tree of the knowledge of good and evil. In other words nga ang tanan nga mga natao nga wala sa similya sang lalaki, sa sperm cells sang lalaki nagagi ang akong ang tanang nga tao, I mean in reverse, nga naagi sa similya sang lalaki naadyoy ginatawag nga old sin nature, no? Nga we are procreated in the image and in the likeness of Adam nga naanay old sin nature. So ang tanan nga matao pinaagi sa similya sang lalaki na ay imputation sang Adam's old sin. Amo na nga nakitay old sin nature. So man nga si Jesus Christ wala siya old sin nature nga sa pagpamatod niya na siyempre gauna-una po na si Joseph si isa kabutang kay balo sila sa old sin nature, kabalo siya sa old sin nature. Namo na nga ang Messiah matawo sa
birhen jud nga babae, virgin birth. Ginatawag sa ato nga pagtuon karon. So muna mabasa nato di sa Isaiah 7:14. Na Isaiah 7:14, therefore the Lord himself will give you a sign. Sign jud siya. Behold, a virgin will be with child and bear a son, and she will call his name Emmanuel, o kung she will call his name God with us. So mao ni ang sign, ang prophecy. So nana sa ila mga pagsabot, mga pag-intindi sa ilang understanding sa ginatawag nga virgin birth. So mo na ilang ginatanaw. Now, tapos diri in particular jud kay Joseph. Nituod jud siya. Pero kung walay confirmation, siyempre walay knowledge o somewhat nga approval sang angel nga nagsulti nga virgin birth, siguro mulikay jud siguro si Joseph. Tapos kung kailangan pa din siya, Pastor, yung ano ni Isaiah na virgin birth, hindi man din sinabi na virgin birth pero may family siya. Pwede man din siya mag-virgin birth na wala siyang papa. Diba? Pwede din mangyari. Pero ang dagan magud sa sa mindset sa tao. Pag wala siya asawa, tapos nag-virgin birth siya, hindi approval, hindi mo walay confirmation. Anak na Pastor. Diba, kaya nabuntis good. Diba, yung wala siya, pwede mo siya mag-solo parent. Single mom. Single mom, diba? Tapos istorya lang diba? gani. Kung paano ko mag-sum up sa karon nga panahon. Sa pag-analyze. Sa karon nga panahon nga karon nga tanggap na yung pagka-solo parent ng isang tao. Pero noon hindi. Abtan naman namo na. Kayo. Halimbawa sa ilang nga time, sa time ni Mary. Halimbawa lang kung di sila wala siya ginsabayan jud ni Joseph. Mutuhay bang tao nga si is a virgin ba sa iyang pagpanganak? Ano man? Naabay, halimbawa, ipa-confirm pa niya sa doktor, naabay doktor dito nga nga pag-confirm nga, oy, kuan ka, virgin ka, ngano buntis man ka, ana? So wala. Ang senaryo ba kung ibutang naton atong sarili sa ana nila nga panahon. At the same time, karon pod masulti na to logically nga kung naay mga anak o dili kanang naay nabuntis, kasulti ka ba nga virgin? Nga rampant na kayong mga hitabo karon, daghang kay mga single ma. 9 years old na gani ara na. So pero din remember nga sila kung baga pa ka na mark your word yun ba nga sa ilaha kakuunsa jud ang ginasulti mao jud na ang tinuod nga naadyoy bili ang ilang mga pamulong. Kung baga pa kung sa to pa words are important yun. So sa panahon ni Joseph og ni Mary nga sa ginatawag nga kuan ba sa mga by knowledge ana so, common sense anak kay balo sa virgin birth sa kay Mary silingan na kay balo ba mga apostles Si Kuan lang, si Elizabeth. So naikwan may limitation. So, na-limitation sa pag-acknowledge sa virgin birth ni Mary. Pero, biblically, giprophesy nyo na siya. Giprophesy ang iyang virgin birth, pero dili si Mary. Walay pangalan. So, bisan kinsa. Tapos, kung tanawin mo ang time gap niya, Pastor ba?
sinulat siya doon sa time ni Isaiah. Tapos parang ano din kay Micah na sabi na doon sa specific na lugar na dira jud sa Judah. And sa Micah Pastor chapter 3, ano siya po, murag to confirm doon sa sinabi ni Isaiah. Tapos kung titingnan mo, pila siya ka century nga naabot ang Mateo? Mateo ba yung birth niya ni Christ? May daw. Oh. Purteng dugaya ba ang span of time kay ang Malakay to Matthew daw according sa history is 400 years. 430 years. Oh, butang na to ing ana. Saman ang time. Ano about mo sibog pa kagikan sa Micah to Isaiah. Purteng layo So, no? butoy. Namatay na ang mga person ato nga giingnan nga naiingani. So, butoy pasabot niya na nga kung unsa ang ginaprophesy gikan sa Dios. Naayo accomplishment. May fulfillment yun, no. Mao na ang mao nang pag hold on ba sa mga ginatawag nga mga truth nga tungod nga kung ang Dios ang magsulti, may fulfillment yun na siya. Para sa karon bisan sa Israel karon dugay na gikan pa na sa kay Abraham, no, kay David ana kay Isaac, no, kay David nga mga covenant din nga ma-preserve yung Israel. Kay ang pangutanan na how long ang preservation niya na. So mao na nga naadyoy eksakto jud at ginatawag nga God's time nga mga accomplishment nga mga fulfillment sa unsa man nga pamaagi. So para sa Matthew 1:23 nga confirming ni aning natawag nga pulong nga Emmanuel, dili di sa pangalan kun dili pulong. Behold, the virgin shall be with child and shall bear a son, and they shall call his name God with us. Kung sa Hebrew pa is Emmanuel, God with us. Tungod kay ang presence sa Dios naa na din na sila o kung ginatawag nga Shekinah glory sa Old Testament nga pamaagi. Kay sa Old Testament man gud sa temple sa Holy of Holies, kung naa ang ginatawag nga clouds sa temple, kuya no kay para sa ang simbahan ani na divide sa tatlo. Temple no dili simbahan. Na divide siya sa tatlo. So kung na-divide siya sa tatlo, isa, duha, tulo, na din ang Holy of Holies, kung naada ang presence ng clouds, mo nang itawag nga God with us, the Shekinah glory, the presence of the Lord. So dako kay ng impact sa ila tungod kay na ay protection, na ay provision, tanan according to their needs. Naadjud ang presensya sa Dios. So isa na isa ka buti pasabot. Pero sa virgin birth ni Jesus Christ, dili na siya buti pasabot nga nahimo siyang perfect. Dili. Nga sulti nga perfect siya nga wala siya old sin nature. No, dili. Kundi ka na siya pagpahibalo lang nga pag-identify nga si Jesus Christ matao jud in virgin birth. Siyempre nga sa pag-usisa niya na kung nga numan tungod kay wala siya old sin nature. In other words, nga luwas kang Jesus Christ, tanan nga tao sa ibabas kalibutan na adyoy old sin nature. So, sa anang panahon mo ng confirmation, kay karon natawag nga mga technology na unsa-unsa man scientifically. Pwede mo may mag-anak virgin ba? Pwede. Ba injection lang. Scientifically. Nang itungboy parang pastor, kita naman ko sa YouTube. Oh. Tungboy ay ano lang siya. IA. Dili siya tong IVF, IA lang. Murag tube lang o inject inject. lang. So, pabilin virgin ang kwan. Ang ang babae. So, mo na nga kung tanong mo ang ginatawag God's timing, no?
na jud sa eksakto jud, perfect time jud na siya basta sa Dios. Wala kay kalalis din na. Time pa. Ito, bala. So, sa ato pa, kung na ginatawag mga kinasulti bang mga satanic attack, mga distortion. Pwede, pero kaya lang, ang sperm cell niya, gikan sa tao, nang gabi sa lock. Oo. Kung gani nga sa pagpamatuod nga confirmation nga si Jesus Christ wala isala kay wala sperm cell nga kung inject man siya o wala kay atong nga panahon wala na siya klase nga mga methods nga mga unsa ba nga pamaagi. Mao na nga ginatanaw nato ginatawag halimbawa sa pagtuon halimbawa theologically no, sa unsa man nga mga pamaagi doctrinally ginatanaw naton ang truth din na kay siyempre ang distortion naa sa within sa Bible nga mga translated. Remember nga atong Bible mga translations ni siya, pwede na siya makita mo daghan na gani mga versions nga sa uban nga mga version magkalahi na siya buti pasabot. May bago daw karon pastor. Oh, kita mo na. Nagagamit na daw siya. Di kang isang ano lang din di ano niya ba one time nagistorhan kami bibliography. Na ano daw karon nga mga words na may pagka-English, may pagka-Pilipino, gikuan na siya kanang Taglish. Na daw bago daw na karon nga kuan daw sa Philippine Bible Society. Bago daw na karon nga translation. Kita mo na. Pero mo na sa to by God's grace no, sa pagtuon naton dispensationally at the same time balik ka sa Hebrew, Aramaic o Greek sa iyang grammar, etymology, syntax ana. So nagabalik ka sa eksakto nga pagtulunan, rightly dividing the word of truth. Siyempre makita po din mo na sa ano ni. Pero besides niya na dapat po halimbawa sa ato nga pagtuon din mao na nga nakita ginatawag nga conversation nga sa pagpangusisa nga kung sa kumbira pa paghawa nimo busog jud ka sa kumbira. Nakay something to say, nakay something to contribute. Ano yung issues? Yung concern. O kung masulti nato po nga something we need to hear no nga mga kamaturan. Man importante din ha. Mo na nga kung tanong natin ginatawag nga comparative studies. Kita kanang kumbaga pa kanang sa pag-scrutinize sa paghalong yun nga at least naagud kay sa truth no? As how God the Holy Spirit teaches us as our divine teacher no? Dili of our own intellect or somewhat man sa tuwa kundi sa eksakto yung pagtulunan. Muna nga the truth shall set you free. No? Ano eksakto na free from what? No? Nga dili kita yielded to God the Holy Spirit. Kay to where you are yielded, kung asa ka nagatugyan sa imong kaugalingon, dira ka nagapaulipon. No? O dira ka naga-rely sa iya sa mga bahin. Na. So si Jesus Christ, ang pag-virgin birth niya, isa na siya ka-fulfillment sa prophecy. Pero naanak yun siya nga perfect sa unsa man nga bahin. Mo nang pamatuod din na. Siyempre, daghan na po klase mga pagtulunan, ginatawag nga defined man siya, gihimo siyang Diyos o honorary God. Pastor, di ba si Adam at saka si Eve, perfect na siya, di ba? In the first place. Adam kasi hindi siya ginawa ng sperm. Hindi siya ginawa ng sperm ng tao, di ba? In the first place. Kag isa po, talaga sila. Perfect to the point nga ang tanang nga gi-create sa Dios is perfect. Tungod kay ang Dios is perfect. So in the beginning. Di ba? Naghimo lang sila sala. Tungod kay si Adan nagpili jud, nag-decide jud nga mag-disobey sa command sa Dios nga not to eat the tree of the knowledge of, not to eat sang frutas sa tree of the knowledge of good and evil. Mo nang diferensya din na. Kay magsulti nga
So mga ging create sa Diyos ang tanan. So he is the creator of sin. Ano ba? Kay ginatanaw sang tao karon ang distortion o kung ang pagka sinful ang system of the world, kay ang Diyos is the creator, so he is the creator of sin. Gubot man, di ba? No, dili nag-create ang Diyos ang kagubot sa kalibutan nga mga masakito na kita ana, tapos may ikwan ang ages naton nagadugay, may limitation na ana, hanggang diyan ka na lang. Oh. So ang Diyos man nag-create niya na? No, dili. Bunga na siya sang gihimo ni Adan sa garden sa Eden. Kay ang tanang nag-create sa Diyos, as long as He is the creator, is perfect. Nga pag-procreate day, pag-anak sa isa ka bata, kaya na siya old sin nature, kung create sa Diyos, nga na siya old sin nature. No, dili. Usa na siya kapamagi. Tungod kay we are created in the image and in the likeness of Adam, sang naghimo na siya og sala after sa iyang sining. Pero dili ang Diyos ang naghimo. It is of Adam. Mo nang contradict din na ba sa pagtanaw? God is not the creator of sin. No, dili. So, nga sa virgin birth ni Jesus Christ, nga nagatanaw kita sa ginatawang Operation Footstool diri, under sa ginatawang angelic conflict. Si Jesus Christ, gipakatawo nga virgin birth, at the same time, namatay siya kadua sa ibabaw sa cross. Kadua siya namatay. Kay nga naman, kay si Adan sa garden sa Eden, paghimo niya sala, kadua po siya namatay. Kay mo nang warning sa iya sa dili pagkaon sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil. Dying, you will die. O kung surely, you will die. But pasabot ana, surely is mot gihapon na siya, die. Tapos, you will die, die gihapon na. Muna ang translation niya na is dying, you will die. Sa tuwan pa, pagkaon ni Adan sang bunga sa tree of the knowledge of good and evil, namatay jud siya, separation from God, ginatawag nga spiritual death, ang kamatayon ni Adan. Muna na separate siya sa Diyos. At the same time, ang iyang pagkatao as human, may limitation na. Hangtod na lang siya 930 years old. Moto ang resulta po siya ang spiritual death, na separation from God. Kaya nagkaon siya sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil. Separation from God, which is spiritual death. Tapos, ang kasunod is physical death. So, mo na nga mag-study kita na po sa ito nga doctrine of death. Dili tanan nga death din na is physical death. So, mauna ang death po kay Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Kaduha namatay. Nga pagbayad niya sa atong mga sala. Siyempre, ang prayer niya sa garden sa Eden nga wa gitubag, sa tanan nga prayer niya maunang wala gitubag, nga let this cup pass over me. Buti pasabot nga kana siya nagapresent na siya sa pagbayad niya sang aton mga sala. Let this cup pass over me, but not my will. Dili sa iyang kabubuton ni Jesus Christ, but thy will be done. Kundi ang kabubuton jud sa Dios nga Amahan, thy will be done. Not my will, but thy will be done. So mo tong pagbayad niya sa atong mga sala, which is spiritual death, nga pagsulti niya nga, my God, why thou hast forsaken me? So na-separate siya sa God the Father. Tungod sang ato ang mga sala. Pero within 3 hours, no, kay noon time hangtod alas 3, mo to yung pagbayad sang ato ang mga sala. Gi-judge jud sa iya.
Moto nga nagsinggit siya. Pero after that, na-reconcile sila sa God the Father. Kay nga no, kay perfect sacrifice jud si Jesus Christ. Nga ang God the Father was satisfied sa pagbayad niya sa ato ang mga sala. In reverse, kung kita mo bayad sa atong mga sala, dili acceptable. Mura siya shadow gihapon ni isa ato ni Abraham pastor no. Mura shadow gihapon kung kapit na niya patayon ba. O as sacrifice. Diba, oo, diba? As sacrifice. Tapos, kuan, based dun sa Bible study ko, sarili ko, that moment pala yung doon na sa Assyrian nilang invasion sa Babylonian. Yung ito palang si Manasseh, King Manasseh, yung sa time ni, sino yung, si Banaya, Si Fanay. bata pala yung gina-offer na nila. Bata na ang gina-offer nila. Children na talaga. Infant na talaga. sacrifice. Infant na sacrifice. Siguro sabi ko kay tatay, kaya pala siguro din na yung bata na rin na magtao si Christ na masilag siya is because sa ilahang manggod nga time na to, mga bata na ang gina-offer. Kuan na, dugo na talaga. Bata na ba? Tungkol na sa mga neighboring countries nila na mga napo isang mga virgin sacrifice. Mabirhin. Ako gani pod sila sa atong nga time nga pinaka-bad ma talaga ito si Manasseh sa all record pala sa king. Kasi pod siya og male prostitution as part of their religious ritual. Na ritual nila. May mga ganun pala kaya sabi ko. Daghan mo na nga ang Diyos girepresent niya ang Israelites as unique nga ang ilang sacrifice is through animals. Instead of kuan. Pero at the end, pastor, yung mga Israel na niya, kaya galit na galit siya talaga. Kasi yung na-separate niya na Israel na sana sa kanya, nandoon na, naghumaling na doon sa mga ibang mga Diyos na ang mga hindi na sa kanya. Amo nang ginatawag nga spiritual adultery. Isin nga dito sila sa Diyos, sa kay Elohim, o kung kay Yahweh o Jehovah, Adonai. So spiritually dito unta sila, nibalhin sila sa pikas nga mga false teaching ana. So spiritual adultery kay ilaha sila sa Dios nga gipili sila, pero dito sila niadto sa tapos ang pinaka-worst pa, yung templo na ginawa nila sa Panginoon, dito pa talaga ginagawa yung mga idol mga sagrado. Mga sacrifices, mga offering nila doon pa talaga. Mo na nga may mga discipline sila. Galit niya. May discipline jud sa ila. Oo, galit na galit. Kung dili tumulo adi kwan kaning tawag ni kaning punishment. Pero kung tumulo di discipline. So mo ni tabo no sa spiritual death ni Jesus Christ, my God, why thou hast forsaken me? No. O siyempre Matthew 27:46. No. So mao na dira pastor ang ni kuan yung kang Eva na na katumanan. It is a prophecy man yung siguro yung Genesis chapter 3. Diba prophecy din yun? Is natuman lang siya sa panahon na ni Kristo. Kasi wala man doon ng pagbabayad sa krus sa kasalanan natin. Bisan sa birth ni Christ, wala pang pagbabayad doon. Unless na lang nagiula niya yung sariling dugo para sa atin. Doon na ang payment talaga. Doon ang good news. Pero remember, pag sulti gani sa Bible nga the blood of Christ, natawag na siya nga spiritual death, o di ka ang analogy din na nga pagbayad niya sa ato ang mga sala, which is the blood of Christ. So dili siya literal nga blood, dili. Pero mayroon talagang nangyari. Nga mayroon talagang pag-ula og dugo talaga. O literally, pero dili dito ang iyang payment sang aton mga sala. Dili literal nga dugo. So kung siya kanang allegorical nga pamaagi. Nga nagapinpoint sa iyang separation from God. Ang ginatawag nga the blood of Christ. Kaya nag-relate ni siya sa Old Testament. Kung paano ang forgiveness of their sins. Now, without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. No? Kaysa
Kag remember nga ang blood is life. Muna nga ang ritual nila sa Old Testament sa forgiveness sa ilang mga sala. Mao ang life nga pag-ula sang dugo nga sa pagwisik-wisik for the forgiveness of their sins. So amo pa na nagarelate sa kay Jesus Christ nga sa pagbayad sa atong mga sala. Let this cup pass over me. So daghan ra ang mga tawag na allegorical nga mga pamaagi. Let this cup, pero katon nag-isgot gyapon to siya sa ginatawag nga pagbayad niya gyapon sa tuang mga sala. Natawag nga spiritual death o kon ginatawag sa pamulong the blood of Christ. No? Without the shedding of the blood, there is no remission of sins. So, kana siya mga pamulong nga spiritual death nga pagbayad niya sa tuang mga sala. Pras ni karon, kaning Philippians chapter 2 verse 8. Philippians chapter 2 verse 8. And being found, nagabasa ko di sa King James Version, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Ambot kung ano nga version ang naa sa inyo nga dina. Philippians chapter 2. No, chapter 2 verse 8. Pero sa King James, And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. okay, tungod may word na nga, even death. Even the death on the cross. So, Ephesians 2:8, may pila ka death din na. Duha. Obedient unto death, even the death of the cross. Itong ibasa mo kanina, may even po to. The On a cross. women, even the death of the cross. So, kaning obedient unto death, mao na yung separation from God, which is spiritual death. Or, natawag po nato nga, the blood of Christ. Separation from God. Nga, pagsulti niya nga, my God, why thou hast forsaken me? Even the death of the cross, ikaduhan niya nga death. Nga physical death. Sa to pa, ang kamatayan niya dito sa ibabaw sa cross. Kaduha, spiritual kag physical. Buot pasapot sa physical, na-separate ang iyang soul. Tapos, siyempre may word nga spirit, pero that is breath. Sa iya nga body, o kung sa physical niya nga lawas. Pero dito sa unang nga death niya, obedient unto death, na-separate siya sa God the Father, na wala iyang relationship. Kaya remember sa sayings, primero niya nga sayings is, kanang Father, forgive them for they not know what they are doing. Sa una niya nga sayings, pagkaulahi, Father, into thy hand I commit my spirit. Pero dinhi sa spiritual death, hindi siya nagasulti nga Father, kundi my God, why thou hast forsaken me. Kaya na-separate siya sa God the Father. Na-separate siya, dili sa iyang pagka-Diyos, kundi sa iyang pagkatao. Kaya remember, si Jesus Christ, duwa ang iyang kinaiya. Na siya kinaiya sang Diyos, which is perfect. Remember nga, ang 10 essence of God. Kag na po siya kinaiya sang tao. Tawag mentality, emotion, volition, self-consciousness, conscience. Pero, ang iyang pagka-Diyos, permanente na, nga He is God. Kaya lang ulit, siyempre, sa iyang pagkatao nga namatay siya sa ibabaw sa cross, wala niya gigamit ang iyang pagka-Diyos. Kaya nga naman, kaya kung gamiton niya iyang pagka-Diyos, dili siya kabayad sa atong mga sala, at the same time, dili siya mamatay jud. Kaya ang Diyos is eternal. Pero besides niya ana sa iyang pagkatao, nga sinless siya. Kung wa po niya gisulti nga mamatay siya nga, Father, into thy hand I commit my spirit,
di po siya mamatay physically. Kay tungod siya is sinless. Bisan unsa nila kabunal nga buak-buak tong iyang mga tulan sa ibabaw sa cross, di yun siya mamatay physically. Kay sinless siya. Isa na ka-proof niya na. Pero to the point nga wala po yung pagbuak sa iyang mga lawas kay isa po na ka-prophecy nga walay madugmok na nga mga bukog siyang lawas. Voluntarily gihatag niya ang iya nga kinabuhi sa God the Father. Father, into thy hand I commit my spirit. Ano yung spirit niya, Pastor? Human O mo nang spirit? pangutana. No, breath. Yan lang. Yun lang. Kasi spirito nga po siya. Okay, word ra is spirit. Mo nang gi-translate eh. Diba human din siya, Pastor? So, Kay ang kwan manggod, ang Greek manggod nga word o kon ang Hebrew. Manay clusters manggod nga sa isa ka word daghan ang meaning sa English. Nga ang gusto niya, ako ang utak ko mao ang isulod ko sa iyang utak. Pero ang iyang utak ula niya gisabtan ang ako ang buti pasabot. Kay ngano? Kay mo ning gawas sa kwan sa ginatawag nga spirit. Muna kung wala understanding sa pulong sa Hebrew, Aramaic o Greek, ang English mo remain lang as it is, mag-contradict yun ka o kung sa Cebuano o sa mga translation. Kaya ang word nga spirit sa Hebrew is ruach. So, sa Greek is pneuma. Ang buti pasabot niya ni pwede siyang spirit itself. Wala, magsulti kita usay human spirit or Holy Spirit. Gibutaan og holy. Ang isa ni kamining ni ani is breath. Ang usapod kamining ni ani is wind. may ghost pa, Pastor. Oh, lahi po sa English ang ghost. Iba po. Di ba may ghost? Holy Ghost ba yan, Pastor, ha? Oh, sa kwan. Sa King James may ghost. Oh, Ghost sila. May spirit, may Holy Ghost. Now, Father, into thy hand I commit my breath. Pag humanya na, wala na siya nag-breath. Dili po siya wind, Pastor. O di po sa wind. Kaya ang wind, akali kong ginhawa ba nato ni? Bitaw, makita ko bitaw ang pagginhawa nato, individual man. Oo. Diba? Individual, Pastor. Sa tinuod bitaw na. Oo. Na bisan hindi ka na maginhawa kay napatay ka, hindi ako apektado kasi iba din yung source ko. Oo. Di ba? Ganun Oo, lang, tama, ganun lang. oo. Hindi ibig sabihin na pag napatay ka, mapatay po ako. Oh, Yeah. daghan madamay. Oh, Unsa so ba? hindi, may individual ako nga ano ko. So this is my breath or this Wind. is my wind. Oh. Ay bisan matulog ka, Pastor, nga anong mabuhi man kagihapon, Pastor, biga. Wala ka balo kung naginhawa pa ka to. Oh, unconscious ka Di naman. ba, unconscious ka, oy? Oh, unless lang kung nagadamgo ka, unsa ba? Oo, pero unconscious juga, Pastor. Naging imong gimbing. Oh, halos jud. Almost jud. So, amo nang mga kwan, amo na nga ano na mga interpretation. Mo na kung di nimo masabtan og unsa sa original theologically, madown mawala jud ka. So dapat ma-establish ka theologically jud nga nagabase ka sa original language mo na sa pagtuon naton sa ginatawag nga rightly dividing the word of truth, eksakto jud sa Hebrew, Aramaic o Greek. Kay kung dili, kay ang tanan nga spirit mabalik sa Dios according to sa Ecclesiastes. Tanan nga spirit, Breath. tanan nga breath mabalik sa Dios. Dili but pasabot nga tanan nga mga believers o unbelievers o kung Christian karon at this point of time o kung dili Christian, ang tanan nga ginhawa which is the breath of life, balik tanan sa Anong gano'n ang versikulo, Pastor? ang breath of life. Pag-create na sa kay Adan. Hindi, katong ingon mo ba nga ang tanan nga mamatay, believer man kag unbeliever,
Oh. Ano itong versikulo? Oh, sa Ecclesiastes. Ayan na. Ecclesiastes. Oh, amo nang pasabot nga breath. Mo nang nagabalik kita sa original nga lingwahe kung asa sa nagagikan. Kay nga ano man, kaya ang gibutang mangod din na is spirit. Pero yung ghost, pastor, wala na talaga yan. Wala na. Wala dira. Ano siya nga? Dili ang ghost. Interpretation yung May lahi po siya nga word sa Greek. may iba din. May iban siya nga word. Bakit din mayroon dyan? Kaya lang ang problema. Kay Holy Ghost. Ang problema lang sa King James, kay ang katunga nga Bible scholars dira is unbeliever, basta linguistic lang sila, kabalo sila sa language sa Hebrew, Aramaic o Greek. Kag ang katunga na mga believers, mga ana ba, mga consideration now. Ang problema lang din na kay gidivide na sila. Ang problema lang kay amot lang. Gibuto-butuhan ba nila mga sa Bible scholars kung unsang ilang final nga word nga gamiton nga imbis nga spirit siya kay pneuma siya. Umot nga nung ibutan nila ghost. Ghost bitaw. Diba? May kanta man gani ita. Holy Ghost. So, Amen. so kung magamit ka karon sa mga pulong nga ghost, lahi po siya nga vocabulary. Iba na nga vocabulary na po. Pero ang sa Bible nga ghost nga nahibalaan ako, katong paglakaw ni Jesus Christ sa dagat sa Sea of Galilee, nga nakita sa mga disciples nga may ghost. Mao to siya nga word nga ghost. Okay, nabutangan may ghost man siguro in original kaya lang na-contaminate lang siya because doon sa tradition paniniwala na ng iba na yung ghost nagiging bad. Yung Sa karon. sa karon na. Pero yung sa una siguro na sa panahon na ginsulat pa ang Biblia sa translation na yung ghost talaga is very good. Kwan, Kasi huli siya di ba? dili sila ma-interrupt sang something Oo. somewhat man nga mga multo din ha o extraordinary ana nila. Kaya lang Dili ngayon- sila ma-surprise. Kaya lang Common sense. ngayon, Basta karon ang kuan resuscitation. Dili surprising kay sa ilaha. Mo nang ang ghost dili surprising sa ilaha. tama. Kaya lang kung makakita sila angel, mo nang pinakakurat sila o kung na ang o di ka na ang tingog sa Dios. Kaya nga naman, kay kung naa na siya nga mga hitabo, may judgment na mahitabo. Yung pagkabuhay din ni Lazaro. Kung sa ato pa to, ala kalag na niya, ana-ana. Pero sa tula man kay nabuhay man talaga yun siya, di ba? Oh. Kadamo nga pag kamatay ni Kristo dito sa krus, nangabli ang mga lungganan, nangabuhi ang mga Boy patay. sila, literally yun. Wala man nasabi doon na takot. I don't know, silent lang ang Bible. Ano man daw, di ba to sila nagkanto sila mga parinting nga. Oh, masili. Ma pa. Diba? Na ako, ana. Diba? Okay. So, morning kandini ang payag dahil sa spiritual ni Jesus Christ kag physically no namatay siya o praso ganya sa pagsulti nato diri Lucas 23:46 and Jesus crying out with a loud voice said, Father, into your hands I commit my spirit o kon my breath. Having said this, he breathed his last. Pagsulti nga ihatag ko among ginawa. Pag humana ni, pagsulti niya ana, wala na siya na ginawa. Gihatag niya iyang kinabuhi. But pasabot, he breathed his last. So voluntarily ang gihimo ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Pagbayad niya sa atong mga sala, pati gihapon ang iyang physical death. Voluntary tanan. Sa karon pastor, yan ang sagot pastor. Yung voluntary ba, one time sabi niya, abi ni mo day, namatay na lang dito siya kay ako gyud siyang gikuan sa Ginoo, gikumit niya gid nako iyang kinabud sa Ginoo. Muto namatay siya. Then sabi ko, katawan po tani mo dira mare, ginan ako. Kana day mga naligsan din na wala man na voluntary man dira surrender sa Ginoo. Namatay man lagi na. Ingko bisag mo surrender pa ka og dili. Tiwas Basta kay dina na jud na iyang kinabud. Inunig na. Masili nga, what do you think you are? Kinsa ka ba? Gina-justify mo ba imong kagalingon nga dool ka sa Ginoo kay nagiampuan nimo kung nagsulti Gusto ka? mamatay pastor. No. No, Ay. Kay mama gani nang nanangganan ang tao kay
kung pasagahan lang siguro ta pastor, ita gusto mamatay ba? Ay, oo. Kaya lang kami gianda man ang Ginoo dito nga kuan. Na yung limitation. Oh, na may gihanda nga lugar ang Ginoo para sa aton. So, sugot kag dili dapat puy-an ato. Oh. Mo nang ang tao normally dapat yun at imanon yun niya ang iyang kagalingon, ang iyang assurance. Kay dili pwedeng ang tao dili mamatay. How long ba day ka dili mamatay? Pero matiwas kag yapon. Magsulti nga bisag 500 years. Pero pag man 500 man patay man ka. Pila man 1,000 years old. Pag 1,000 man patay man gihapon ka. So unsa jud kadugay. So na yung limitation bisa magkinaunsa. So pagkatang ni Jesus Christ sa iyang ginawa, spirit wala na. Napatay jud siya. Okay, pag niya to, patay jud siya voluntarily. So voluntary jud. Pero nga tong physical death, wala jud siya limitation. No, wala. Wala jud siya kwan. Kanang kumbaga pa na jud limitation ng ato ang physical nga lawas bisa makinaunsa. Pero kay Jesus Christ kung wala niya gihatag ang iyang ginhawa, the breath of life, di jud siya mamatay bisan magkinaunsa. Pero voluntarily hatag yun niya iyang ginhawa ug namatay siya. Wala yun siya naginhawa. He breathed his last. Patay. Kaya na-declare na victorious tayo sa kamatayon niya, Pastor. Yun sa last breath talaga niya. Victorious kita sa... Diba? Mayroon man tayong naging victorious kita through Christ. Diba? Diba? Mayroon man diyang, victory. Diba? Mayroon tayo. Kailan siya na-declare na victorious tong time na nag-shedding na sang blood o yung pagkamatay yun ni Kristo? Hidaon niyang kamatayon? Tanan sa iyang scenario dito sa spiritual death man ang iyang conquer, di ba? Dito sa ibabaw sa cross, dito tanan ang victory, ginatawag nga strategic or tactical victory kay Jesus Christ. Sa iyang spiritual death o sa iyang physical death kay na-resurrect siya 3 days after. Di ba, gikuan naman na daan ng iyang resurrection? Bali na, sabi naman din niya na in the 3 days, I will build my kanbay, di ba? Yung sabi ay lang, hindi lang masyado. Actually, yung resurrection niya, Pastor, hindi man kasi, kung ako lang magtingin, Pastor, hindi kasi yun bago sa kanila kasi even sila Saro, nauuna na yung nabanhaw. Kaya lang, sila Saro nabubuhay at saka yung batang nagmasakiton during sa iyang ministry na buhay. Kasi mayroong nagpabuhay sa kanya. Sila ba? Siya mismo ang nagpabuhay. While manggod ani kay Kristo, siya mismo ang nagbuhay sa sarili niya. Parang gano'n, di ba? No. Kay Lazarus, resuscitation. Dili sa resurrection. Dili. Bot masabot nga namatay siya. Bakit hindi ganun ang siya, Pastor? Bakit hindi ganun ang translation na resuscitation ang gingamit? Resurrection lagi. Kumbaga pa, dito ka mangutana sa nag-translate. Diba? Dapat, parang hindi sana magkakuan ba? Dapat gumamit siya ng... So, isa po na siya ka mga kanang kung paano ka mag-search po nga dapat be careful po. Be careful po kay nga naman kay na mga distortion sa mga translations ng Bible at the same time kumbaga pa sa inner kag outer nga mga distortion sa pag-deceive. Mo na nga mogamit gyud ka sa eksakto nga pamulong nga which is right yun kung unsa imong angay nga tuuhan. Imagine good Pastor, may nalalaman ako na nabanhaw. Nabanhaw man ang word no. Sa Bisaya, banhaw man gyapon na. Wala na may ibang pamulong resuscitation. Pero ano man, bakit hindi nagamit na mayroon na palang word na resuscitation? Dapat hindi sila gumamit ng resuscitation na pamulong ay ng resurrection. Dapat sa kang Christ lang talaga nila yung ginamit. Yung pagkamatay ng iba ng mga pagkabuhay, may nakita ako dyan sa Old Testament. Naapa sila sa higaan at idaday, hindi pa sila talaga na nalunod sa yuta, natabunan. Yun ang pagkaano ko, Pastor, ha? Dumating na lang sa time ni Christ na nagkaroon na ng pero hindi pa ta nalulubong. Except lang kay Lazaro nga 3 days na. Diba, Pastor?
3 days na siya doon, 3 days or 4 days, basta ganun, di ba? Ganun yung nang nangyari. So patay na talaga siya, kung ano pa siya, yung kanyang katawan niya, amoy-amoy na good siya. Decade na. Di ba? Decade na siya. Ang point ko doon, hindi bago sa kanila sa Israel na may mabuhay na patay. Kay mas worse pagid gani katong mga panahon ni Kristo nga gilansang sa krus. Nga tong panahon na nga niuyog na mitunga na ang tabing dito sa templo. Nga nga abli na malay ko ba tong pila ka 100 years atong mga nabuhay ka dito sa lubong, di ba? Silent no, pastor, no? Silent no? So parang pinakilala na, parang introduction na yung ganyang pagkabuhay. Yung akin lang sana dito, sana yung writer gumamit na lang ng resuscitation, not resurrection, para yung tao, hindi na lang sana siya malibog-libog. So, karon makakuri ka ni ana. Pero, sa iya nga pagsulat, kay mao na iyang mga terminology sa paggamit. Unsa ba, wala ipulong ba nga resuscitation sa ilang pamulong sa una? Wala pa ibokabulary? Basig wala po, no? Sana, sa unsa man. Diba? Kasi nag-ano lang ba? So, naana sa imo nga sa pagsabot, sa paggamit sa mga pamulong, nga kay mao na ilang mga pamulong nga gi-translate nila. So dili mo na siya makambiyuhan. Diba? Nga sa ilaha kay mao na ilang gisulat. Ikaw na mismo sa imong kagalingon kung what is ang mga needs nga angay nimo nga i-apply nga mga pamulong. Nabuhay din yan sa Tagalog, nabuhay din yan sa Bisaya, na pero banhaw. ang point lang mao ni nga si Jesus Christ siya jud is the first place jud sa tanan nga mga hitabo. Bisan pa ang pagsaka sa tao sa langit, siya jud mismo jud in the first place. Kag ang resurrection, siya jud dapat ang mauna, dili si Lazarus. Kasi siyempre wala pa napatay si Jesus Christ. Katong pagpanahon niya kay Lazarus. So, bot pa sa bot ba nga dapat ang pagsunod. Wala pa maturabayaran pa sa O dapat mosunod ba si Jesus Christ kay Lazarus nga gin-resurrect niya? Kay he is the first resurrection? No, dili. Bisan pa at the same time ang pagsaka sa tao sa langit, si Jesus Christ jud nga the Father was propitiated, was satisfied. Mano nga ang mga angay nga tuuhan na si Jesus Christ is the first resurrected body nga nag-represent. Mao nang kay Lazarus bisan paggamit niya dito nga resurrection, pero he is not the resurrection kung dili resuscitation. Kaya ang resurrection nga para kang Jesus Christ, namatay siya, nabanhaw, o dili na mamatay pag-usab. Maunang tinuod nga definition sa resurrection. Pero si Lazarus, namatay, nabanhaw, pero napatay pag-usab. Si Christ, pastor, gibanhaw siya ni God the Father. Oo. Si God the Father talagang nagbanhaw sa siya. Kung tanaw nato, nadyo'y cooperation sang God the Father, God the Son, kag God the Holy Spirit. Nadyo. Is God. Isa na sa pagnanaw din na. O sarili lang talaga siyang nagbuhay? No, hindi po. Hindi, John. Kung ako na adyo'y ginatawag cooperation, sila nga tulo. Pero tanaw nato na sa sunod kung unsa. Sa isa. Kaya eksakto yun nga buti pasabot. So nga si Jesus Christ was the first resurrected body. So mo na presentation sa world universally. Si Jesus Christ was the first resurrected body. Kaya siya yun nangangay. We are part of the first resurrection lang. Nga si Jesus Christ is the first resurrected body. Okay? So, ang burial ni Jesus Christ, kay dapat yun, dili siya nga ikaduha, ikatatlo, ikaupat. Siya yun ang unang gilubong sa anak nga langob. Kaya ang ilang lubnganan nito langob eh. Dili siya lubnganan para sa tuaron. O gulay cross ha. Kaya wala pa may katoliko sa una. Ano? 328 BC pa lang. Kay Constantine pa na yung cross na yan. Ulay na na. Grabe na no. Grabe ng mga... 300 o 320. Mga dira. 320. So, ang ilang lubnganan, kanang kuiba.
So, una jud si Jesus Christ dito pod, gilubong. Tapos silyado. Kuya no, silyado. Siguro ako magtanaw pod pagbutang og bato, siyempre dili ni mo na mapit maayo. Gibutangan siguro na siya clay. No, walay hangin. 3 days and 3 nights. Oh, gapi mo pastor, humot man pud ilang patay pastor. Okay. Ay ginabutam na nila perfume. Gaya nga hindi kayo Pero dili karon nga panahon si Jesus Christ namatay or else mabalsamar siya. Mabalsamar. Amo nang ginasiling ko ba nga perfect time, God's timing, yung lahat-lahat talaga kasi kung karon siya namatay, Formalin gid siya. So sa ilaha, labaw pa daw silbi ang kumbaga pa formalin nila atong mirba na spray pero ginabalot no. Kag perfect jud ang iyang resurrected body. Perfect. Wala kami makita nga mansa wa jud. Pero ang igo sa kamot sa lansang naa jud. Ambot. Ang presentation no dire no. Og sa tiil no. Paano kang corona ang samad wala? Di kuan lang man to siya pastor, gi pansak lang. Corona pero may tunog. Yun ang sakit kaayo kasi yung tunok nga ginhimo niya nga corona. Siyempre dili siya ingon nga plain siya diri. Di ano gyud siya mo guot jud. Kung ano niya tulo-tulo gutong dugo niya diri kay nga igo man to diri. Tapos ang tuhog pod wala pod tuhog sa iyang gusok. Ada ni gusok sa gibangkaw pod. No. Kay pagkuan sa isang spear, igo ana. Nigawas man ang tubig og dugo. Ngano man? Kabalo ka ana? Kang nasulti ang sundalo nga, patay na ni. Kay sako lang kay balo. Kay once nga mugawas ang tubig og ang dugo separately, confirmation na nga patay. Kay kanang mag-ihaw bitaw mig manok pastor mo gahi man gyud tong dugo niya tapos may water nga magawas. Separate. Separate. Ina sa to pa kung buhi ang tao ang dugo ug ang tubig ga-mix jay siya. Mo nagawas. Di ba kung mapisamadan ta? May dugo. May dugo o ano pero walay separation no. Wala mix. Pero pag mapatay mag-separate na ang dugo ug na siya kuan pastor sa napaminawon contemporary marag mga istorya po dira ba pero marag makasiling pod ko nga una yung tao pala may name pala yun depende kasi siguro ito lang yung ginagamit na Bible pero may mga textbook pa yan sila bahin sa pag-study good na mayroon din silang na yung tao palang sundalo na nag-spare kay Christ nagiging believer din siya nag-witness din siya kay nga naman this is the Son of God. Yeah, grabe dito. Mana confirmation. Tapos di na siya katulog, pastor, di na siya katulog, di na siya ginaisip na niya yung pangyayari, yung nangyari na noon. Ngano man anak sila? Ay, kay murag may sagol siya nag-guilt that hindi. time. Kay ang mga sundalo manggod, lalo pa sa mga Roman Empire sa una. Sa ilang mga training, confirmation nga kana siya mao-jud na ang ilang application sa ilang lifestyle as a soldier. Tapos kato nga soldier siya pastor, dito lang gito siya na-assign sa Golgota. Kato lang siya nga soldier, assign lang gito siya dito. Kay naaman di ay di ba ang ginakwadra mga murderer, mga kawatan. So may tendency nga may karoon nga naay kuhaon ang ang ilang mga person dito na nga god tapos naay manibat na. So kato dai sila ato nga time ato daw nga adlaw, iba gid daw ang nangyari sa iya. Kasi itong Kristo nga ipapako, lahi siya sa mga kadaghan nga gilansang nila sa krus. Nga mga kriminal. Ini nga man. Dito siya nag-believer baya siya, pastor. Okay. Umalis talaga siya. Kay ang pagka-believer man gud niya, kay nagsulti siya nga pagtusok niya, this is the Son of God. Nagtuo siya, conclusion. Pero ginatan-an niya nga kung ang logic na kung he is the Son of God ngano nalansang man siya sa cross kay ngano kay pagsulti siya nga pagsulti ni Jesus Christ nga my God why thou hast forsaken me lahat narinig niya
unsa man ang gisulti sa mga Israelites, he is shouting, he is calling Elijah. Oh. O kung sa ato pa, he is calling Jehovah is my God. Oh. Makasulti ka ba nga siya is God? Pero kung tanawon po na to ang timeline, Pastor, sa panahon sa kanus siya namatay, kanus ba nagsipot si Elijah, porting dugaya. No? Dili man to pangalan nga si Elijah. Word to siya. Oo, gani. Pero mayroon na silang nga, Elijah. Mayroon na ang mga Israelites. Dili mo na buti pasabot. Hindi pala yung si Elijah yung namin. Dili. Ang buti pasabot sa mga tao, si Jesus Christ, he is calling Jehovah is my God. Mao nang Elijah. Pero nag-ili-ili, mangguto siya, Pastor. Ilay-ilay. Gani, amo niyo. Elijah, o kon Eli, o kon Eloe, buti pasabot niya ni tanan, Jehovah is my God. Ana na siya, Pastor. Ako nang pulong sa Elijah. Kay may Elijah manggut pud nga prophet, di ba? O gani, So ang meaning niya, bisan pa ang pangalan niya is Elijah, Jehovah is my God. God is my God. No? Ang Jehovah lumabas naman Yahweh is my God. No, hindi. Lord is my God. Ang klaro ni Ana sa tuwa. Lord is my... Kailan lang ba ang Jehovah lumabas? Kanyo? Version na lang yan. Kanyo yung word nga Jehovah, kung sa English is Lord. Kaya ang word nga God is Elohim. Paano ka mag-divide ba sa imo mga word? Tapos yung Jehovah, mailan na to. Basig nagkuha na po sa version sa Jehovah nga Bible. Ang Jehovah, Yahweh, o kung Adonai. Paras na sila. Kumbaga pa, madulaan ka sa pambulong sa Bible. Kaya, wala, nagamit sa Yahweh, dili Jehovah. O nagamit Adonai. Paras na sila. Nga ka na sila is Lord na sa English. Ang God is iba po, Elohim. So, kung particular po ka, Elohim is plural. Pero God siya sa English, singular. My God, how have you forsaken me? Elohim. Pero appeal siya sa Elohim. Appeal siya sa Elohim, siya yung pagka-God. Pero, now, unsa po na sa nimo siya ma-divide? Nagasulti si Jesus as man, nga Elohim. God the Father, God the Son, o God the Holy Spirit. Kay He is God gihapon. Mula paano naton masabtan, maintindihan ang ato ang Diyos? Diri sa Pastor, sa John, the death of Lazarus, ang gigamit nga word diri, Jesus raises Lazarus from the dead. He did not use Jesus resurrect Lazarus from the dead. Raise lang. Raise lang ang ginano niya. Tama po. Tanaw. Sige, ang resurrection kaya unsa to siya tanawa? John 11:38 yung niya. 38. May raise. Jesus raises Lazarus from the dead. Jesus therefore again. John 11. 11:38. Pero dili magud pastor, gani magud nga Bible pastor, namo gud siya koan. Di. Heading dan sa title. Jesus again groaning in himself cometh to the grave. It was a cave and a stone. Dili sa 38. Dili, diretso na 38 to Amo gani. 45. Okay. Come out, and the dead man came out, his hands and feet wrapped with strips and linen and a cloth around his face. Diba? Okay. Races lang siya. Hindi siya nagamit ng resurrection. Asa nga verse ka nagamit sang Abot kaya nga. okay, title di na. Sige. So, diri sa ta, mo man. Sige, let's pray. Pasalamat sa Ginoo. Simub lang aman, salamat Ginoo. Living as time Ginoo. Sa pagpadayon Ginoo sa pagtuon, salamat sa teaching ministry kang confirmation of the Holy Spirit.
Salamat kader sa mga pagtulunan. Salamat kuno sa spiritual understanding kag sa gyapon of keeping on God sa pagton. Nga sa imong grasya pamagi ginanangop na nang ginapasalamatan. Pinagis ka lang Jesus Christ. Amen.